Let us bow down our heads and pray. Father God, we acknowledge your holy presence in this place. For you have promised wherever your people are gathered in your name to worship you. Lord, salamat sa kahiyonan na imong hatang sa matagusan kami maka-tigom nini nga lugar. Aron ikaw among himayaon tungod sa imong kaayo sa among igsoon nga di na celebrate siya. Kasi kwinta ka tuig karong mga dinan. Kung ako lang ang Panginoon na padayon ng imong pagproteksyon o bisan pa hatag kaniya o wisdom to follow your will and to serve people. O bisan pa sa among pagkatigong Lord ang itugyan na kini na imong magkatag o encouragement sa matagos ka na mo. This all we ask and trust in Christ and we pray. Amen. Dugan pagdaig sa to Dios to awit to sa sweeter as the years go by. Sing. Oh, Jesus loved us on me when I was lost in sin. Oh, wondrous grace that brought me back to His fold again. All heights and depths of mercy, far deeper than the sea, and higher than the heavens, my dream shall ever be. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. He's coming home today, last Sunday long ago. The people told about Him, His saving grace to know. He healed the broken-hearted and caused the blind to see, and still His great heart given in love forever be. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. 'Twas wondrous love which came for us to suffer loss, to bear without a murmur the anguish of the cross. With saints redeeming glory, let us our voices praise, till heaven and earth be echo with our Redeemer's praise. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. For the scripture reading, atong ihatag sa Diyos. I will be reading to you Galatians chapter 2, verse 20. Galatians chapter 2, verse 20 says, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I,
but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live with the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. And this magandang panalangin sa mga tuloy ng pagkilasa. Before, isa-isayan ka na sa Holy Speaker. Kung ang iyon ang sa tumisoon, nga mo render ang special number. At ang lato ni Lenny Mars, si Carilla. Before I looked for you, you found me.
sentro sa ato ang celebration ini kahaponon mao ang mga pulong sa Ginoo na pagkadadon sa iyang alagad lalaki Pastor Ronnie B. Gregorio. Maayong hapon sa tanan. Maayong hapon po. Niining takna sa kinig bililhon kayong okasyon alang sa to ang celebran Brother Eric. Dayon ganina ako sa inan pagkakan ng ilan sa mga edad. Kay di pa makita siya dagway ang iyang edad nga 50. Inyo ba nakita ang dagway nga 50 na siya? Ha? Ilang taon. Dayon, natingala po ng ilang amahan matuod nga sa iyang tanang mga anak daw, si Eric na po i-celebrate kong 50. Ako sa giinan niya, basig si Eric pa po yung 50 pa. Ang imong ubang mga anak, wapa mo 50. So, bro, mag-celebrate ka ng 50 kaya si Eric ng 50 na. Doon na kayo, kanang mo ang Vice Mayor Carlos Dumigan, nag-celebrate sa 50 katuig niya. Dayon, bibo kayo ng okasyon kay tanang politiko sa Muang Probinsya sa Buanga del Sur. Itambong. Dahil kanang taon niya 50 na sa katuig. Dayon, nakita na ko, gumikan tingali kay politiko, stressful kayo. Naghagi pa muna-una, daghang kabanganan. Buwang nagigit sa tanaw. Dahil pag abot na kong 50, di ko katuo nga, abot ko kong 50. Nga, kana ba, pinuhulagwayon, ang tao nga 50 na yan edad. Pero kung balik ka na to si Eric, in fairness, tingali, may pagkatiman gini mo. Di ka mahalata, Eric. Dili na, sagol ko, di ka mahalata, kaya naman. Sa nagkuy-kuyog na sa una, itong Pajiro pa sa una, dos gintanan, ano naman yung dagway sa una, pila naman ito katubig nilabay. Di ba? Naman kayo uban nga, inikita ninyo, uy, puti na kayo kagbuhok. Di ba? Uy, natiguan ka, or naghan kayong mga batik kayo usahay, kayo paminahon ba nga, baka discourage ka na ito, puti na tago, puti buhok. Paano naman gini ako ang buhok? Nagtira ka? Wala. Wala po. Original yun na siya? Organic yun na siya? Oo. Pindog kayo. So, praise the Lord. Gumikan kayo, initak na ato yun nga makita ang kaayos Ginoo sa mata ko sa nato ka kinabuhi. Nagkaniya man ang paagi. Yung satan niya pagkatiman, pero rest assured, huwag kita pasagdis Ginoo. Sa di pa tamatos ko pamlandong sa mga pulong sa Diyos sa tundulong sa pag-usabi na ispagampo, mag-abuta. O Diyos, samahan ako kalagit nung dagang salamat Ginoo, nini matahong na takna, ngayon mong itukot ka na mo. Aron ikaw Ginoo, among pasilunggan, pasalamatan sa mata ko sa namo ka kinabuhi. Labaw sa tanan. Sa kinabuhi si mga alagad, Brother Eric, kung sayahan di mo pamilya, banay, o kanamo, nga nahimong kabahin siya kinabuhi ng Diyos. Salamat Ginoo, nini higayunan nga ikaw iyang mapasalamatan sa ika-50 nga katuigan nga maisip niya Ginoo nga matangkis kayo ang mga katuigan nga naglabay sa sunod pang mga katuigan. Ikaw Ginoo magapanalangin kanamo pinagi sa mga pulong. Andama kami Ginoo ang gabi ang muna kasing-kasing alang sa pagdawat niini. Gamita o Diyos sa mga lagad sa sumpligyan mo lamang apan sa epektibo nga bahin. Kini tanan ito kini sabi ng Diabo tungkol lamang sa ngalan sa Kristo nga mo Ginoo personal nga manluluwas. Amen. Balik sa ato ang ibasa rin ni Palangtugay. Galacia, Kapitulo 2, versikulo 20. Kini, kung saan is maingahan gapon niya, matigawan ng kineta kayo gamit na gansyos. Galacia, Kapitulo 2, versikulo 20, matapos mo ng pagbasa, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live in the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kini nga bersikulo, na ay mga okasyon o na ay mga higayon usahay nga makabisita ng simbahan ngayon, doon ay hihimo sa ubang simbahan niya. Before sila mag-Sunday school, maghatag ng bersikulo ng naa. Natuo ko, na kini bersikulo, hausap po ng bersikulo ng Pastor Maraon, kaya kung maunahan ako sa hatag kaning Galatians 2:20 sa mangilog man ka. Mangilog man ka. Nindot kayo nga bersikulo, usa sa mga, although tanang bersikulo nindot man, pero nindot kayo nga bersikulo, sa iskutanan nga, unsa ang application
dinhi sa atong matakusan nga kinabuhi. Matod pa ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ. Gilansan ako kauban ni Kristo. Buti pasabot nga ang nahitabo ni Kristo dito sa Cross Calvario, wa man to siya nabuhi mo man sa higayon nga gilansan sa kundi namatay gid siya. Sa diha kaniyon sa Apostol Pablo, I am crucified with Christ. Meaning to say, Paul died with Christ. Si Apostol Pablo namatay kauban ni Kristo. Then, sunod, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Dili na ako ang nabuhi karon, kundi si Kristo na nga niya nako. So mo ni ato ang pamalandungan karon magigsuunan kining living for Jesus. Ang pagkabuhi alang kang Jesus o alang kang Kristo. Living for Jesus. So kuni sa phrase nga giingon ako sa Pablo, and the life which I will live in the flesh. O ang kinabuhi na ako gikinabuhi karon sa unod kini. Meaning to say kini ato ang unod nun nga kinabuhi matod man ako sa Pablo, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Ako ang gihatag ngadto kaniya nga mo'y naghatag sa kagalingon in the first place o siya po mismo ang namatay pagkalog alang kanato. Nindot kayo yung sayo sa kanta ni Coach. Gasa sa kinabuhi, gasa sa pagkamaayos Ginoo nato. O dako kayo meaning dako kay kahulugan sa mata ko sa nato kay kinabuhi. Labi nigid sa mata ko sa nato sa kinabuhi nga nangalagad tas Ginoo. Alright. Tanaw na to karon unsa ka ang buti pasabot kung ingon kita living for Jesus. What does it mean? Kung ingon kita nga mabuhi kita alang kay Jesus, kung ingon ako sa Pablo, ang kinabuhi nga ni anak ko karon. Ako kini kinabuhi alang kay Kristo. Una sa tanan, kung ingon tag living for Jesus, it is a grateful and we are grateful for the gift of life. Ug mo ni ang mensahe unod sa giganta ni Paul kini pagpasalamat sa grasya sa kinabuhi. Si Salmista David, matod pa niya, sa Salmo Kapitulo 139, Psalm 139, verses 13 and 14, especially verse 14, matod pa niya, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. O di masabot si Apo, si Salmista David, matod pa niya, ginahit ko ikaw. Gumikan kaya ang imong paghimo, paghulma ka nako, matod pa niya, fearfully and wonderfully made. There is no such factory defect in every part of our body. Ako nagamit ng ulong factory defect, gumikan kay sa nag-follow up check up ko dito sa Cebu, mahitungod sa kuang mata, wala lang ay nakita ang doktor pag-iwan niya na ang hinungdan sa imong mata basin taas kag sugar, dili, manigirilyuhay, dili, naigog hard object, dili, hereditary, dili. Hantod na ingon na ang doktor, factory defect na sir. Kung sa'yo magpasabot ni mo no, nga doon ay dipikto ang gihimo o ang bisa nga gibutan sa Ginoo sa kuang lawas aron nga makaingon na lang kita nga factory defect. No! Pag mo na gingon niya sabi sa David, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Muna unang butan nga ato mapasalamatan kung maningong ta living for Jesus. The life is a precious gift of God. Ang kinabuhi nato mo ni ang pinakabilingon nga kasa sa Dios nato. Di ba? Sa ibang taga sa bilinhon kita kayo, kung nakita diri ganina kasi kwenta dayon Takuyawa from Manoy and family mo sa kisunod na ano. Manoy do kinagusgan ko na sa Manoy. Sa mga pamilya po Manoy po ko. Pero duha ka mo ng kahulugan ng Manoy. Kanang Manoy di kay nasa. So ay pag-usabutan na. Ha? Kumitag Manoy, pagigad kanang murabag tanan nga kahatlop na niya. Manoy yun. Manoy. Pero kini Manoy, murag source gid tingali ni siya sa tanang panalangin kay siya mo'y pinaka-gwapo, pinaka-portahan sa pamilya. So, privilege kayo nga na regalo, ikalit Manoy. Diba? Ang family, pag yun, ginugangan. Pero mag-isuunan ka na regalo, muna na yung mga material o kalimutan mo nag-asab, but most of all, kung may mo the precious gift is a gift coming from God. Mo kinigasas kinabuhi, gasa nagkikan sa Diyos umugi. Kung atong balikon mo nag-ingon sa Misa David, I will praise you. Himayaan ko ikaw, gumikan sa unsa inyong gihimo o giunsa kon nimo
paghimo. O dili na ito mag-question ang Ginoo sa mga tao na doon ay mga handicaps, doon ay mga diferensya sa ato ang lawas. Kung minta ko, wala lagi na yung paghimo sa Ginoo. Dahil kayo mga vloggers karon yung mga PWD, wala yung mga dirirataman, wala ba? So kayo na karon, kung sa'y kahintang sa tao, basta mag-vlogger ka, magkwartahan di ka, bisampan, PWD ka. So no matter what, kung saan ang nahimong sitwasyon sa katao, apil gahapon na, sa mag-ingon ni sa lista na din, pasalamatan ko ikaw, ugay ko ikaw. Kung muna yung mga butan, nga maisip nato nga kada celebration nato sa atong birthday, it reminds us of the days for us to number. Nagpahinungtong nato na sa mga adlaw nga diin gusto sa Dios nga ipaihap nato. Kung hindi nato pwedeng ipon ang mga adlaw na gihatag sa Dios nato, and we can never recognize the faithfulness and the promises of God. Kung di na ito maihap ang mga adlaw na gihatag sa Ginoo nato, certainly, di na ito ma-appreciate yung sa kapagatiman sa Ginoo. Muna nga, ayaw inimod ng imuhang edad o atong edad. O, di ba? Naman yung uban nga doon ay mga tao nga ilagi lang inimod ilang mga edad aron di matiguan. Di ba? Naman yung ingon nila, kung saan man yung hindi ka matiguan. Kinahanglan nga diet. Kinahanglan balance diet yun, exercise, daily. Tulog sa'yo. O, di ba? Dayon, inom og mga vitamins. Then above all, ayaw isulti ang tinuod ng edad. Matod pa nila. Pero ang ginong sa Biblia, matod pa nila nga, let us number our days. Atong ipon ang atong mga adlaw purposely. Ngano hangtod karon gipalungtad sa Ginoo. Ngano atong milabay nga hapit ang madiskusya giluwas pagyapon sa Ginoo, then wa pa kita kuha as Ginoo. Dumika na kay gustong ipaihap sa Dios ang imong mga adlaw, aron ang imong mga adlaw nga imong ipon, it has a meaning and it has a purpose. Dunay kahulugan nga ana, ganong hangtod karon di apatan na kita. So, the proper response for God's faithfulness and God's promises, mo kining pagka-grateful nato ngadto sa Ginoo for another year. Alang sa laing tuig, and we celebrate not just the added years, but also and above all tungod sa grasya sa Ginoo. Ilungtad tahang ko garon dumikan sa grasya sa Ginoo. Muna nga, ato ipon ang mga adlaw, ato ipon ang ato ang tuig, ang bulan ng tuig sa itong kinabuhi, aron diha ato makita unsa giunsa ta pagatiman sa Ginoo. Ikaduha, based gahapon sa Galatia Kapitulo 2. Pag-ingon niya, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I live in the flesh, I live with the faith of the Son of God. Meaning, ang kinabuhi nato, kining kinabuhi nato, giluwas ta sa Ginoo. We are saved to live for Jesus. Giluwas ta niya, aron magkinabuhi kita alang sa atong Ginoo. Ang kamatayon sa atong Ginoo sa Kristo, wala ko nagpasabot na for a mere history that once upon a time Christ died at the cross of Calvary. Ang kamatayon ni Ginoo sa Kristo, wala ko nagpasabot nga mahimo naman sa sugilanon. Sa mga bata, sugilanon, it is a biblical history. Kung dili, dako kayo sa kahulugan, ngayon si Kristo namatay. Gumikan kay ang atong mga kinabuhi, ang atong kinabuhi, dili na po mahimok ni o magmabuhi ta, tungod lang ang alang sa itong kaugalingon. Roma Kapitulo 14, kung atong lantaw, Roma Kapitulo 14, versikulo 7, paingon sa 8, matod pa ni Apostol Pablo dinhi. Okay? Verse 7, for none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. Walay tao nga nabuhi tungod alang sa kaugalingon, o namatay tungod alang sa kaugalingon. Verse 8, matod pa, for whither we live unto the Lord, and whither we die unto the Lord. Therefore, we live or die, we are the Lord's. Buti pa sa pagpagay sa wala. Kanabang
kahulugan, ganong nabuhi ta, o kanang kahulugan, ganong giluwas tas Ginoo. Ha? Kitagaan ta ng kagawasan, tunood na, kitagaan ta ng kagawasan, pero ang kagawasan, hindi mahimo sa pasangil sa uno. Kitagaan po ng kagawasan sa pagpili. Either to accept the redemptive work of our Lord Jesus Christ at the cross of Calvary, or to neglect it. Ang pagdawat sa unsay gibuhat ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, o di ba ka, ang ato ang pag-deny, paglingon o pagsalikway sa unsay gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Usama kay suudan, mao kini ang impact sa matag usa nato kay kinabuhi. Dili lang ni Brother Eric o dili kanatong tanan. Matod pa sa balang kasulatan, Roma Kapitulo 3, versikulo 10, as it is written, there is none righteous, no not one. Ingon sa nagsulat, walay matarong, wala bisan usa. For all have sinned and come short of the glory of God. Kitang tanan ba kasusala, o nakabsang ta sa himaya sa Diyos. Bisan pag-unsaon na ito sa pagpaningkamot, bisan pag-unsaon na ito sa sakripisyo, bisan pag-unsaon na ito lutos ang atong kagalingon, bisan pag-unsaon na ito paanto sa atong kagalingon, walay mahimo. Not unless nituo ta si Kristo na matay pinubong na banhaw tungod anak sa atong mga sala. Wala pinaka-impact nga maingon ta, we are saved to live for Jesus. Giluwas ta aron nga magkinabuhi ta tungod alang ni Ginoong Jesucristo. So our identity, spiritually, our identity, dili lang kay layo pa mang 10 years pa, no? Kung mayon ta, nakot na sa 60 ka tuig. So, senior na. So, hopefully, imundan boy, alang higayon na sa 60 ka, yung anak ng hapon. Di ba? Yung tatay ng hapon, agari ng muntag, nangapon may, yung nga, naputik mo nga gusto. Nagkabakasyon lang kadyo dito sa Jinsan o sa Davao, naputik man. Sa kay himuan na nila doon. Naglusyon na siya o kabalo kung sa'yo gamit o. Kung saan ito, Jim? Abino? Sorry, wag yung kabaluan na kung saan ang lusyon na abino. Kaya wag yung kabalo kung saan na lusyon man na o bino baka na. Okay, abino man. O, di ba? Inikauchinta niyo mo, o ito yung mga dagway, pero bakit yung nanay mo dagway, pero abdik ya kung kayo. O, di ba? Abdik ya kung kayo. Drive pa o pila ka kilometro, ano ba? Yung abdik ang tao. So, pag iyon na ito nga, ang atong ida, dili sa identity, sa unsang kinsata. Iroy paraon, ito nang, kung ano, nagsungkod na. Kita ang berdiri, sungkod naman kundi siya, kung niya po yung tanaw, iroy paraon, ito nang, wala na, buwang hindi kayo. No. Ang real identity na ito magkaisuunan, muna ang atong identification with Christ. Matiguang ng tao, mamatanon ta, ang pinaka-importante nga naata ni Ginoong Kristo. O kung naging nga po sa Pablo, I am crucified with Christ. Ginansan ako kauman ni Kristo. Dili na ako ang nabuhi. Dili na ni ako. But Christ liveth in me. Si Kristo mauna ang nabuhi, dinhi na ako. O nga ang real identity na to, mao kining pagbato na to o relasyon diha sa Ginoo. Dili sa tuwa kita. Muna giingon sa mga artista ng promoter o karantang pampabata. Patod pa nila na yun, age is just a number. Ang edad, number of edad, it is just a figure. Pero ang pinaka-importante mag-iksuna sa espirituhanong gabahin, our identity is found in Christ. Ang atong pagkaila, ang pagkaila na to, naa ni Kristo. Kaya naman, a meaningful life is a life whose the center is Christ. Ang atong kinabuhi nga ang sentro mo si Kristo. Ikatulo, Roma Kapitulo 12. Roma Kapitulo 12, versikulo 1 pa yun sa 2, matod pa din. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind,
that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Living for Jesus means transformed life. Kining kinabuhi nga dunay kausaban. Ang advertisement sa Nescafe, kanino ka ba bumabangon? Di ba mo manipota na, kanino ka ba bumabangon? Nintay mo, bangon ta kay maningkamot na punta, bangon ta, gumikan kay magtrabaho na punta. Pero ang realidad di ay anak, kanang advertisement, kanino ka bumabangon? Dili sa pamilya, dili sa mong trabaho, kundi di asaman. Bumabangon ka kasi may Nescafe. Bumabangon ka kay mangapi ka. Kaning lukuha, pila na ka dili karon ang dili mangapi. Yun. Mga bata, gawas sa mga bata, no? Gawas sa mga bata. Pero hindi kayo ng mga tao, hingapi, hindi kayo. Matod pala sa mo ang instructor sa Bible School sa una, mga bugok nito na yung sigig pangapi. Pinisig pangapi ba? Pangapi, bugok yung kaya, sigig pangapi. Anak ko na pag-turn, pangapi. Pero bitag pangapi, akapi na siya. Di ba? Kung na ay mo sigig o pangapi, kaya mga bugok lang sigig pangapi. Tanaw na to, transformed life. Living for Jesus is a daily commitment. Dili sa one-time decision. Ginoo, ini ka 50 na ko, musunod na ko nimo. Ini ka 51, busy kay Ginoo. Pero kinahanglan ako nga mopugo sa gihug maayo sa kuang panginabuhi. Di ba? Ginoo dili lang sa tigo. Laglihog na sa kurog kay murag apiki kayo rong panulanan. Di ba? Uli ba ka? Sa sinta, diha sa sinta Ginoo, ni ka-senior citizen ako. Focus na ko sa pagpangalagan nimo. Kung na yung transformed life, it is not a one-time decision, but the daily commitment. Kaya naman, ngunit yung Apostol Pablo, be transformed. Uspo na to, kung ang pag-usap ini, naa sa ato ang una-una, by renewing our mind. Pag-usap sa itong una-una, sa dihan ang mausap at una-una, makabalutan, unsa ang maayo, unsa ang hingpit, unsa ang kabubuton sa Ginoo sa mata ko sa nato ka kinabuhi. So each new year, it is an opportunity for spiritual growth. Kada bag-ong tuig, dili magiging karon ang birthday ni Eric last January 6 pa naman nilabay na karon lang ang celebration. Masalamat na gumikan kay gihulat niya nga watay klase, watay trabaho ko nang giabot yun og Sabado. Abot yung Sabado sa naman di kayo. Si Hopot nga nahimutang kabahin si mong celebration o gi-extend ang celebration aron lang yun makater ni ata tanan tanan lagi dili ko no kay ubang mga invited wa man mo abot ning balibad man. Okay, so kung may yung transform living for Jesus is a transformed life, meaning as we grow older tama ba nga term? As we grow older sa mutubo taga matigulan na ta adikan to tingali adto la tas hamtong sa magkahamtong ta mga kaigsuonan nagpasabot ni nagdulay gitawag deeper knowledge about Christ. Dili pa nang ingnon taga ikaw nagkatiguan ka nagkawak kay buot, di ba? Ang mga ginikanan nga nana usahay sa atong mga anak. Kini mga anak nato nga sa magkadong, sa magkaday. Nagkatiguan ka wa man nung kay gabot ano mong kabuot. Kamo mga anak ay di mo subot anak kay naman magkatiguan ang tao kinahanglan magkalalong iyahan kahibalo, magkalalong iyahan prinsipyo, magkalalong iyahan panlantaw sa kinabuhi. Kaya dili ta pwedeng bubalik sa pagkabata, bubalik sa pagkabata. Gawas ka itong gunay, mga diferensya sa utok na murag mingon ta nga bubalik din siya sa iyahang pagkabata. So, mga kaisunan, atong isipon nga maingon tayo ang crucified with Christ, nalansang kita, namatay kita kauban ni Kristo, o nga sa atong pagbato ni Kristo, mo resulta kini sa usa ka kinabuhi nga nausab. Dili sa unsay atong gihimo, unsay atong nahimo pa, kundi nausab ang atong kinabuhi, gumikan sa atong pagbaton og Kristo sa atong ang kinabuhi. Kay bisan pag-unsaon nato sa pagkausab sa tao, bisan pag-unsay mga pamaagi nga mausab mo sa katao, not unless mayon ta dawata si Kristo, gayong Ginoo personal nga manuluwas. Tuhoy isa nga siya namatay gilubong og nabanhaw, tungod ang sa imong sala, ni atong higayon na pagkaingon kita, karang tawhan ang usab yun.
Pero kung ingon na to, sulod ng simbahan, aron mausab ka. Pagtunong aron mausab, no. Ang tinuod nga transformed life, mo din pagpatulong Kristo sa atong matag-usa kinabuhi. So, dili lang kay naata ni ini makaigsuonan, nga. Iluwas ta niya, matag-adlaw, naang kabaguhan, naang pagkausap sa atong kinabuhi ko dili. Ikatulo, Efeso Kapitulo 2, versikulo 10. Usa ka kinabuhi nga nagkinabuhi diha kang Kristo. Ephesians chapter 2 verse 10 matod pa dinhi. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Awa, sa verse 8 matod pa dinhi, kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagis pagtuo. Simple gano kayo. Tungod sa grasya sa Ginoo, kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo, and this is the gift of God. Buti masabot nga gitagaan ta niya kaluwasan, gitanyag niya ang walay bayad nga gasan, o ato ning dawaton freely. Gumikan kay ang kaluwasan atong madawat, dili gumikan sa atong pagpalingkaw. Kung ang kaluwasan nagsumikan kini sa unsang gibuhat ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Pagabot sa verse 9, matod pa din not of works, lest any man should boast. Dili sa binuhatan, aron walay tao na magpasigar mo. Natural na bagi kayo sa taong may puso. Kaya bisan pagka nabitang, wag kita'y mahimo, kanang paubos na kita kayo, puso naman na. Kaya naman, mo nag-iikon too much humble is garbo. Is pride. Yes, di ba? O kung nag-iikon sa balang kasulatan, not of works, lest any man should boast. Dili pinaagis binuhatan aron walay magpasigar mo. So mo di pasabot magkaigsuonan nga sa bersikulo 8 na lumasta pinaagis sa pagtuo tungod sa grasya sa Ginoo. Dili sa atong binuhatan, dili sa atong relihiyon, dili sa atong pagpaningkamot, dili sa unsay seremonya, sa atong matag kasimbahanan, kundi dili tungod sa grasya sa Ginoo. Mo hinungdan pagabot sa verse 10 matod pa niya, we are His workmanship, created unto good works. Unsa pa pasabot? Giluwas ta niya aron mga lagad ta niya with the years given. Atong edad, nalahi pa atong edad din murag ang kinatigulangan, way lipod-lipod. Pasol marapang gitingali. Then apoy pinakabata, murag ang pinakabata si Iya tingali, anak nilang James, kana. Pero bayon ta, natay kinabuhi, o unsay kahulugan sa kinabuhi na to. Gitagaan ta kagawasan sa Ginoo, gitagaan ta kahilingan sa Ginoo, ang makabatong ta kaluwasan, ang after sa kaluwasan, unsay sunod? To serve with the years given. Wahinungdan, sa itong awit na ganina, sweeter as the years go by, tangis di kayo mga tuig. O kini nga matuig, maisip na itong tangis kung gigamit na tulis pagpangalagan sa Ginoo. Di ba? Maisip naman na ito na kini tuig at tangis di kayo. Mayon ta, gikan sa itong pagkahimog, so hangtod na ron. All those years, nga gihatay sa Ginoo na ito, mayon kita, sweeter as the years go by. Pero kung doon na yung mga tuig o kantong mga tuig, wag na ito magamit sa pagpangalagan sa Ginoo. We can never say, sweeter as the years go by. Di kita makaiyong tangis katuigan. Kaya naman ang mga katuigan na naglabay, wag na ito magamit sa tinunanay ng pagpangalagan sa Ginoo. Tangis gumikan kay dunay daghang pait sa pagpangalagan sa Ginoo. Di ba? Tangis gumikan kay daghang kaayong mga pag-anto sa pagpangalagan sa Ginoo. Tangis gumikan kay daghang challenges sa pagpangalagan sa Ginoo. Kung ikon ta ni Eric, pila ka katuig for 50 years. Pila ka katuig ang Eric ang ingon ka, pakitig kayo. Ha? Pila ka tuig kung nato i-compare, kami ingon ta tangis ang tuig kung bitter years ato ang kinabuhi. Ang ingon doon ay kanta, matod pa, count your blessings. Name them one by one. And you will see what the Lord has done. Sa unsa nga paagi nga makaingon ta unsay gihimo sa Dios sa atong kinabuhi is to count the blessings of God. Dili ta makaingon
Diyon sa kapagatiman sa Ginoo, not unless we will count on the blessings that God has given us. Kung ang atong ipuhon, katurang yung mga problema, ang atong ipuhon, katurang yung mga kapitos na to, ang atong ipuhon, katurang yung mga bakantos na to, you will never and we will never see what the Lord has done. Pero kung sugda na to ihap, count your blessings, then agayon ito, name them one by one, ipasa sa pinagsa, o makita nimo doon sa kapagatiman sa Ginoo. Daghan ang tingaling challenges sa milabay, sa mga tuig ni Eric ug ni Hop, tingali sa future years pa, daghan ang challenges. Ang pinaka-importante, do not count those years na dunay daghang mga pagsulay, but rather count the blessings. Then give me one by one, and you will see what the Lord has done. Last verse, Philippians chapter 1, verse 21. Gulugan. Philippians 1:21. Kumon kayo yung versikulo kung nunay patay. Di ba? Kita ga oriented kayo sa mga Bible verses. Paingon may patay, ano mas lumon? Philippians 1:21. Kasi na din. For to me to live is Christ, and to die is gain. Dito sa taan ng last phrase, later part na lang na sa itong kinabuhi. Although, may mga to die is gain, pero later part na lang na siya kay kanang ginansya o kanaugan, unya na lang na. Dirita sa first phrase, for to me to live is Christ. Kaya alam ka na ko ang pagkabuhi mo si Kristo. Meaning, living for Jesus is to look forward with hope. Kung sigurado naman kita nga si Eric with hope. Si Eric, nagkinabuhi nga doon naging hope, doon naging paglaom. Hope, batabat na. Di ba? To live or to look forward with hope. Muna ngayon, for to me to live is Christ, and to die is gain. Kaya alam ka na ko ang pagkabuhi mo si Kristo, ang pagkamatay mo ay paglaom po, di ba sabot? Nagtanaw ta sa unahan, nga doon natin paglaom yan ni Kristo, nga dili ka mahimo mo ay meaning. Kung sa may kahulugan sa itong pagkinabuhi, kung sa may meaning sa itong kinabuhi, anong kalimutan. Kung sa purpose, kung sa meaning nga ikaw karon gitagaan anak nga kahigayunan, gitagaan ka anak nga posisyon karon. Gitagaan ka anak nga mga blessings karon. Kaya gitagaan ka sa Dios anak. Aron imong usik-usikan, aron imong sayamon. Ha? Dito sa tugtay ko paggamit sa akong lugar. Doon ay minahan ito. Dayon, doon ako yung istorya na kanang ilahang kuwan na masok, kanang kita, mahon ginagway kuwan. Baliwala ka nila ba? Mugasto sila yung ani. Di ba naman yung anak ko sa kuwan, sa tuwang nasok nga, mukhaon nilang mga anak, pila to yung bill, o yung anak, way pulos, para nila, ang kwarta, murag way bili ba? Dali na kay pagasto. Ang liinan, padayaran na. Kaya gihatag na sa Ginoo nila, tingali sa illegal nga bayan. Then ilan ang namatunan, ilan ang tayo, diba sumugalit na pagbuwan. Magkaisunan, kung sa'y kahulugan, yan ang natin kinabuhi. Kung sa'y tuyo sa Diyos, sa imong kinabuhi ang pero. Kung sa'y imuhang pagsabot sa mga buntang anaan mo karon. Tingali mo iyon ta, financially and stable na imuhang kinabuhi. Pero kung ingon ta future, looking forward, nakakatesiguridad sa itong kinabuhi. Ayaw pa abda nga, ay hapata makapot ang 50 na mo-decide ta for our commitment. Mo-decide ta nga itong dawatong si Kristo at itong ginong personal nga manuluwas aron doon natay security, doon natay assurance in the future. Kung living for Jesus, it gives us eternal purpose na ay walay katapusan katuyuan sa Ginoo beyond our birthdays. Beyond our birthdays. Kung paabton patas Ginoo og 100 years, praise the Lord. Kay dunay tuyo ang Ginoo. Dunay bata nga namatay dito sa Sarin last week. 12 anyos. Diyan sa tama.
Muna gaingon nga, ang tuyos Ginoo, anang tuwiga ra sa tama. Pero ikaw, kung kita karon, lagi panungtas Ginoo hangtod ni ining mga tuwiga, unsay tuyos Ginoo niya. Dinhi sa mata ko sa nato ka Ginoo. Ipay kay ta mabutag sa binda. Samot na gyud maabot pa tas daghang katangis ka katubigan. Ang pinaka-importante, the best years are those fully committed, served. Muna yung mga worth nga kinaiya buhat ya sa Ginoo. Kung kayo na panultihon, o maunay ako ang gipuy-an po, usahay lang, murag maluyat ta, pero mo ako gipuy-an. Kana minunta only one life till soon be past. But only what's done for Christ will last. Doon na rin tayo sa ginabuhi. Ni 50 ta karon, ni 60 ta karon, after all, usa na kita itong kinabuhi. Sa pagpila na takatuking ka ng kinabutan na, usa na kita itong kinabuhi. Pero kung atong gibuhat para ni Kristo, it will last forever. It will last in eternity beyond this life. Kung naman kayo sa unang may hagit na to, aning celebration sa 50th birthday ni Eric, magkainom ta, o tanay mong kabilingan. Kung mawala ta aning kalibutan na ahagad beyond these years, beyond this life, unsa mag-asa atong destinasyon. So dako kayong hagit na to, pinagi ni natong gihimo nga serbisyo. Kaya hindi kayo ng Ginoo. Dawata siya yung Ginoo personal nga manluluwas. Si Kristo namatay, ginuhumog na ba naman tungkol sa atong mga sala. Wato'y mahimo. Mo nila kita sa Ginoo, wato'y mahimo para sa atong kagalingan. To secure our eternity. Kundi si Kristo nga naghimo. Isipan inyong kagalingon, wag ito'y mahimo, magkasasala ta. Ingon sa Biblia, it is none, as it is written, there is none righteous, no not one. Walay matarong, wala bisa usa. Sorry, katong tayo Muslim, basig doon ko sa dinhi nga, wak pa ka siguro siyang kagalingon sa eternidad, beyond this life. Kung ang right time, during sa celebration sa birthday ni Eric, dawat si Kristo. Ngayon yung Ginoo personal na maluluwas. Ang Diyos kasayon sa mga kasing-kasing karon, kung di mo na kasing gidawat o wala. Kung wala pa, this is the right time. And this is the very moment. Open your heart. Accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Namatay siya, binubong na panahon, tulugan na sa inyo siya. Kung gusto ka mo dawat sa Ginoo, pinupo yung ulo, so na kinahambumok makutampo, pagdawat sa Ginoo. Pagdawat. Ani karon, Ginoong Diyos. Buksan ko ang akong kasing-kasing. Kung dawaton ko ikaw, na akong Diyos, o personal na maluluwas. Salamat Ginoo sa imong kamatayon. Kami naghatag ka ng kong kasiguruhan. Ilubong o nabanhaw ikaw. Pasayloa ako sa akong mga sala. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Higala ko sa Ginoo, simple yan mo kay pagampo. Ani higayon na, is your memorable day. Ngayon mong gitagaan o dapit si Kristo na si mga kasing-kasing. Correct, happy birthday. Ang Ginoo mo katunalan yung sumapulong atong ipamalandong. Okay, salamat kayo Pastor Ronnie sa mga pulong sa Ginoo na kung salamat. Before the giving of birthday gift and prayers, ato sang taugon ang ato ang mga women to render a special song number. At the end of the darkness, and it shines for all the world to see. It will shine on your
salamat mga women. Kasi alam mo, gusto ko mong kanta. Kanta ako ng outro. Ha? Pintas wala ko mong kaabot kung ito ang gipaabot nga napasa Quezon. Napagyan sa Quezon. Napagyan mo? Ano na ako ka? Bapa ka na ako? Okay, sa kataas ng linya dito sa pinang gusto mo na ako. Sige, ato na lang yung usahon ng giving of birthday gift and prayers sa mga birthday love messages and song. So, katong dunay gift, then dunay mga prayers, dunay song, atong usahon. No? So, atong sugdo ni sa kawan, kina seniority ni, gikan sa kamagulangan, padulong sa ubos. Gift, prayers, and song. Okay. So, atong nahon pagtawag, may mudala sa iyang gift, prayers, and song. Atong amahan. Ni Elmer, kinigikanan ni Eric Elmer. Sige. Pastor Elmer, maraon. Tagaan ka ng movie ngayon. Aron imong mapakita ang imong gift, imong prayers, at imong song. Alay. Alay, ikaw mo ay kamagulangan mo gani. 82 anyos. 83 na. May ako na tatanan. Ang ako lang yung ikahatag ni Eric, mao ginang kinabuhi na gihatag sa Dios. Kanang gingon, gihugna o gihatag siya uban sa wa manggod ko na anak nga akong mga anak mag-birthday o ikasipinta karon pa. So, mamutala ko ni Dre na ba? Nag-delivery pa siya. Mawa. Si Ipe, wala dire. Wala. So, isa ba na ano rin? Okay. Akong napapalandong na tiguran na gini ikaw kaya. Kasi kasi kwenta. So, ikaw pat man siya na kung anak. So, buhay-buhay na kita ang pagluntat. So, ang ako lang yung ihatag na itong pagpamalandong o kung nasa tanan, salamat kayo sa mensahe na maghahatag na ito dugang kaiso sa pagpabilin kung sa man ang edad na ito diha sa itong pagpangalaga ato nang ito diyan sa Ginoo o mag-ampo ko na pamating dahil 50 katuig nga ihatag ni Eric. I'm sure I will give it the Lord. O kaniya naka-table bay nga iyon sa puno namo o namo sa pag-alaga sa akong mga anak. Kaya di ba na sila kabuok nga nila gusto muna ng eskwela, bahala na ko ay way suporta. Kay ang ilang dangko nga sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kanila o kanamo na nagamumong kanila. Amo ning gihatag sa Ginoo. Ug ako gisya ni Pastor Luther Boagas kauban man niya ana dito sa Bible School. Nga in my whole life as a servant of God, never in my life that I complain God nga nano nga naingon kami niya. Si Eric, sa nagtubo pa rin dito sa Bible School, sa Lubagan, mayon din sa karon pa ko tumalo, nga siyaro si tatay. Katapusan 5 pesos silakan pa na to. Kung ako na hindi dibdib sa akong ginagawa nga diay, sa atong panikamo, gabay man ta. Pero kanunay ko na handong
nga sa pagkauban nila ni Hope nga paglaom sa iyong pamilya. Huwag may kawadi o paglaom nga sa among naguman na kalisod o dili sayon nga pangalaga o pagkinabuhi ng kalibutan. Amo na ipanglayo sa tanan kanamo. Makadungdong ko nga sa diha nga si Eric nang-apply o Amerika. Ang iyang nanay kauban namo, interview siya sa online. Nga dili gyud mi pa istoryahon kay pasagdan og unsay tupad ni Eric sa mao nga kanang application niya. O salamat sa Dios basta mo mga pag-ampo nilampos o nagkinabuhi sa kalisod o sa kayon. Muna sa iyang pagkatao sa una, dili pa niya siya Eric Paraon. Eric King man siya kay natawag niya siya kunuhay sa nakta sa atong pagkatao kanang Enero 6 Christ King may kuno na sa si akong binalay na Julie kapaduan na kay gikan na siya anang grupo. So nagapo ko neneng katapusan ako mga adlaw si Eric, si Elbert, tanan na ako mga anak. Salamat nga sa katapusan akong papangalagad sa Ginoo. Sila may mga kauban sa ilang mga asawa o mga kauban sa ilang papangalagad. 100% sila kung anos ako kuhaa sa Ginoo kay kuan kanang naghandom na ko kanunay matulog ko ako sa naghandom na ko nga I want to go home or to be with the Lord at the age of 82 naman ko karon. Every day and every moment of my life I am ready to be with the Lord. Nga mabilin kini nako sa akong mga anak nga walay usa kanila kauban sila mga asawa o bana nga mitaliwag o mibiya sa pagpangalan dito. Muna nga we will only succeed in this life nga dili na gyud nato kalimtan ang Ginoo. Ug salamat kayo nga basig na pa lain 50 years. Pero I'm sure I will be with the Lord. Ako ibilan nga ito kanya rin kanahog. Kakit na nato, kuno naon kung yun sabi sa Diyos pag atiman ka na kiligwa. Bayan, ang among pangampo, samtang napatay kinabuhi, gasa sa Diyos ni nato. Ato itubyan. Nato si Ginoo. Kay sa atong papanugyan, ang Diyos, kasunay na pasalit na to, na dili ta niyabiyahan, dili ta kalimtan ang kalipay sa atong pagpangalaga o kinabuhi ni kalibutan. Dili nato kalimtan nga atong paglampos, pag-uswag sa bayo kinabuhi, nagdepende kini sa atong pagpangalaga o pagsulod. And I'm sure God will be in your side. Salamat kayo. Salamat sa Sir Mrs. Luzon. Kapay ko lang Luzon. Ang iyahan. Manoy. Ano Manoy? Short message ano sa? Yan no, tandir. O gina, hilakan din ng simpo, tinuod yun. Pero akong tiknik, pagkaalao na, gahagong pandit. Kamatan na lang. Siya kung nagbilak ako, di ko bilak. Kinto-kinto ako, anana no? Kinto-kinto. Okay, kaya mula magkatag inyo sa kayo, alas City Media, alas City by 5, taga kwarta, permanente. Dili, permanente. Angela, kaya tinood.
Sige na, ano na. Pagdali na. Sweet where the heart is, if home is really a place we all can share. For even with our differences, our hearts are much the same. And where love is, we come together there. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Wherever there are children singing, where a tender heart is beating, we can live together there. Love will be our home. Love, God's our families can be affirmed, and hope can bring this family face to face. And though we may be far apart, our hearts can be as one. When love brings us together in one place. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. And there are words of kindness spoken, where a vow is never broken. We can live together there. Love will be our home. 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 Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Sige, kung tamatos, unahan matuta sa pinalangga ayaw niya. Pinalangga niya o nagpangga ko niya. Ang iyang maumao asawa. Ang iyang paglaon. Tugdago na. Si Madam Ho. Batabat Maraw. Char. Ito noon sa gate. Ano ba? Huwag ko na anda man yung message and song. May istorya na lang ko. Pang. Pang. Sa hirap at ginawa tayo pa rin. Diba? And kuan ko day pang. Ay thank God nga nagkasinabot na kita. Hindi kita mag-away. No? Wala na ginawa-away. Diba, Julie? Wala na yun. Kadto, magsige pa mag-away-away. Pamuntan na siya. Nganong dili na gini mag-away. Wala na ni away. Ay, sus, wala na gini mag-utay. Kada adto sa kwan, uto na. Ano ba yun? Ano? Ano yung mga movie na itong mga damgo? Nga sayang pagkasipinta, di ay, no? Nakuan yun. Nagkaroon yung tuigan. Wala na gini away-away. Ay, gini na. Pero ba ito mag-away ni? Okay, sa hindi nga mag-away. Kang mag-away,
although, ang pag-away-away na mo sa una, it was really a blessing kaya natuon ka to drive. Unya, syempre, kung mag-away, hindi siya kahila ko sa sakyan. Hindi ka na sa sakyan. Baka may pagkalisod ko, driver dahil ako practice pa ko sa tayo tama. Wala siya kabalo. O sige, karon kabalo na ko. So that was really the advantage of kuan, pag-away-away na mo. But I thank God na God is giving you a heart that cares. Not only sa iyong pamilya, namo, sa iyong immediate o sa tanan mo, mga tao na nagpalingkod mo. Dili man na nila magkahalo, o kayo dito, no? Dili man na nila makitaan. Pero, tinuod yun na you have a heart that cares. Nahinumdum lang ko isa, wala nga ni karagod, gani ato ni katong pag-ato ginamo sa Negros, kaya sa among church niya, sa dili na mo kauban sa mga church. Niya ato niya ko, uy Pong! Kasi kung iyak-iyak pa, ay ako ito, wala ko na tanyog ba? Hindi naman sa siya iyak. Iyak ko na naman kayo siya di ay. Ang iyak di ay hindi una-una di ay dili siya makatabang. Nga nung iyak siya kay, it's not a time nga pwede siya magtabang, kaya siya kung tabanganan. So, mo ito iyak-iyakan. So, mo to ang dako kayo nga proof nga he really has a heart that cares. O, wala man na mo mga anak diri, badlungon lang to sila, kami ka lang badlungon ni, pero gausay nga punta mo na ilabing maayo diha. Di ba ka no? O, kung talag yun, o kung sa nga nang binigitch niyo, away na. Oto na sa mga friends nga mo volunteer. Pastor na ito. Ako ay kaistorya ni Sir Eric. Kini nga tao, mapinanggaon sa asawa, kaya nag-uban na ito sa bagyo, kaming pamilya tulo, bagyo, upansin ang po. Tinood yun ito na usahay, magbumol sila, pero isa naman kung siguro ka oras to, diba? Labing yapon sila. Ngayon, bili ko na si Sir Eric kay mangyatagon din siya. Sa among panag-uban na sa radio communication ng government, passer ni sa NTC, mangyatagon siya o nangyayon karami sa telepon, mangyatagon na yun, labing po sa asawa. Mauro na ito kay istorya kay. Pero atong birthday na kung pag 60, ko aman si ma'am, sirkos lang po, na yun, murang i-inform niya, apiki niya ba, di nakalarm kasi mga pelayo niya. Dili yung dapaw ko lang ko kasi ito ni mo siya, pero kumidya na po. Happy birthday, Uncle, again. I don't know what to say. Sumang kanta ko? Sumang kanta ko? You talk, say something. Thank you for the support over the past year siguro sa tao ko. Part ng kasal. Those these were helping me at the time. So, and that's all I have to say. Happy birthday! May you be blessed to this may you continue to be blessed this year, and may you find joy. Again, anyways, Happy birthday, Sir Rick. Atong kanang December 25 ang siguro to. Pagtanan ako sa kong cellphone, nag-rate siya sa kuwaba niya. Hindi di na chugo ka. Sa tagbo, nilili chugo ka. Ilas iyang nawong kay gagpay pa man sila kung naami dito sa amin sa una. So, ang akong wish niya kanang I hope you have the grace abundantly as you go then it's my prayer that you may succeed in all your endeavors and plans, and may the Lord be faithful and to continue to bless you, and more power to you, Sir Eric Maraon. Nilingaw kami ni mo sa Banyadero. Ano ba ta? Isa ninyo, ma'am. Sige, ikaw, ma'am.
birthday. Actually, dili kay mi niya suod sa una. Kaya nga ko ang kaliber si kuan engineer. Ako pareha ko bigtiyan karon. Well, sa kanta. Salamat nakita ni Pastor Maraon last week. Last week ba to? Huwag mautro si Pastor Maraon. Mura niya wala akong maestro sa GBI. Actually, during our time, kami rin nakapahilak niya sa akong pagkabandungon. Pero most of us, kami nga group, we are working, bisag asa ni, nag-work with me. Classmate ni Pastor Bataba. Para sa ako ang 50th celebrant, mura nagsabihan nagtanaw ko, nakainom po ko nga, tiguan na gaday ko, no? May 50 na doon siya, yung magandun ba? Ako kayang people na puti naman bubuo. Kaya Pastor, naasahin ko sa Dabingan, siya ako yung people. Ronnie Irigero, di ba? Kung ini mo, diya. Nag-pioneer ko dito sa panimalay ni Brother Kagatan, if I remember. Ako yung nag-pioneer dito, siya yung people. Lisod pa din si Bawon sa una. Pero karon nagwali na. So, puti naman sa buhok yung nauna ko. Igwa na gano'n ko. Ang feeling na mo, parehami nilang Eldred o ni Eric. I'm also a son of a pastor. Ang akong papa, supervising minister, ang iyang nadawat, 120 rin ito pastor. Kada bulan. So, kanang mga yung 5, hilakan yun na. Okay, dako na kayo na. Ang iyang wife, ang mama nila, principal mo to. Ako mama, teacher lang. So, patas-taas sila hagamay. Pero pasalamat sa Ginoo nga kami sila parehang nangalaga diyan sa Ginoo. So, muna to ang kami mga second generations, mga nagabiyah po sa pulong, nagabiyah po nagdala sa pulong sa Ginoo. O nag-ilay may dihapon silang Sister Hope. Kaya marang-arang naman sila. Pamalit naman sila mga property ni General Santos, mga nagkailan eh. Salamat sa kigayunan nga nakatampong ko din sa 50th birthdays sa inyo Rick. O salamat sa inyong family. Ang inyong family, Maraon family, usa na sa mga kitanaw sa atong kaigsuunan na usa ka pamilya nga nag-alagad yun sa Ginoo. Mailan nato yung mga apelido ba? Ng taga Maraon. Unda. Mga ilan na mga magkamakakita ng mga apelido ha. Gonzaga. Kung dalagat ka ba kayo nung kini mga apelido ha, nangalagad dito sa Ginoo. O dili lang first degree, second degree, third degree, o bisan pa sa mga kapuhan, siguro din ko nga mga lagad diyan sa Ginoo kay maayo pagkamatuto gikan sa atong mga ginikanan. So first of all, din to first last naman to. Congratulations Brother Eric sa imong ika-50 na tuig. Pero akong tagaan, akong congratulations si Pastor Maraon sa pag-amuma sa pagdala sa iyong pamilya sa kalisod na karon mga panahon na silang tanan nakahuman. Nung po na akong ginikanan, wala nung po na akong papa, pero kaming tanan gyapon nakahuman because of God's grace. So, happy birthday sa inyo. Nahimong ka lang puso, nahimong mga anak mga friends. Ay, kasi ikaw isa gagawin ako karon. Ikaw gusto na yan. Para mo pa yung gagawin ako. Rick, happy birthday. Wala ko ka palunga. Birthday din mo. Huwag ko yung mag-text. Hindi ko mawala. O, nag-try lang po kayo din eh. Gusto mo po. So, happy birthday. Siguro. Okay.
Anyway, ngayong gabi sa tanan, dito kong tindog. Ako si RC Kaintik. Among pagkamigo ni Eric, nag-start yung tanan sa saging. So, kung naay kanta, anything na kanta about saging, muna na siguro. Pero anyway, tinuod yun nga kanang very generous and si Eric, even sa ako nga ka-share pa lang me sa unang information ko sa akong tanong ng saging, kung sa akong pag mangutan naman siya sa ako na, sir, kung sa akong pag tambal sa inani, bugto, kung sa panahon na. And then, ako po, mangutan na po siya, sir, na ako yung weaver sa inani. Yun sa ninyo. So, muna yung among relationship. Naraming online pero may saging, gamay kabuang. Politics or ininanan ng kuan. But anyway, dito ko na nakita na very generous din si Eric. Kay when I went home, diri sa Bukidnon, ako may isalo sa tanan problem sa mga farms. So, isa po siya sa nakatabang sa ako na murag by God's grace po to na sobra ang iyang ipalit nga itik. Kaya pagkakuman kami, wapod mi mapalitan ato sa una. Kay katotong time murag pandemic nga ang abono from 970 pesos, 960 pesos per sack, nisaka o 2.6 or 3.3. So, ma-remember kinamang details yung inanagin ang mga relasyon sa saging. So anyway, si Sir Eric, sobra kaayo yung ipalit piniti. And at the same time, pag panawag na ko sa iya, sir, kanang mo na problema ni nani. Siya, sakto kayo. Sobra kayo, naka-isa ka truck ng hindi na rin. Basing ganahan ka. So, i-deliver din. So, naka-fertilize ko dito. So anyway, ang among friendship from saging, napadulong sa baboy, napadulong sa karon sa katuphan. So, amot sa sunod. Basin, amot sa uso na po siguro. So anyway, agarwood or what, so yeah, whatever. So, sir, thank you so much for the invitation and thank you for the friendship and congratulations sa 50th year. Karon gyud nga maki-celebrate ni mo sa imong ikasing binta. Imantanan na ako sa binta pero ikaw winas kay kay sa binta. Dayon hamis kang kay kanagway. Gumikan sa akin. Gumikan sa akin. Pinisingan baboy o tubo. So, salamat kay sa ginawa ng tanan. Dayon amo ang gift, amo ang pagalingon. Dayon song. Dahil lang ito kay, sige pang gutom mo. Atong mabinawan. May nasawahan pa. Hanggang, ang atong gapong maghuhuman sa Bukidnon. Thank you. Ang tumulista mo. Para sa bagay ito. Wala na yung tumulista tayo. Taka ang istorya. First of all, salamat no. Wala din ko na-expect na na-turn out sa akong birthday, no? Kay nanay wala nung tunang una-una na mag-celebrate kay gamay naman kay ko mga friends diri. And then, kasagara daw mas layo, no? So, gitry lang. Try lang na mo kung og pang-invite. And then, boom! Boom! Ang listahan, kadaghan na. Ito nga, ma'am, tanawa. Kadaghan kayo. No? Imagine, kalayo anang Sambuanga del Sur. Oh. Naapay nagmotor. Gikan sa Samis. No? And then, muli na po sila ng gabi, kaya hindi sila magpaugma. Ambot, murag. Ay na po dahil sila ipon. Sila event na po o mga lawa na tampungan. No? So, kalayo kaya na, kada po kayo sa gasto sa ilang mga pamiliti, higdaanan kanila. No? Kay, dili ka accommodate nila yung tanan sa balay,
kay ang among balay no naman magulang naman sa kuan payag sa bukid. Butanganan sa mga itik. Kung dako ang butanganan itik day, no? Inanglan patanag 40 ka sin para di mabasa. Okay, nagkakain salamat to sa pag-anhi mga kauban sa pagtuo, taga Mulabi, Dominga, Samis, asa pa? Jensen, Pagadian. And then, napagintay, guest, no? Dili, sa'yo mag-drive dito sa Jinsan na Tilaya. Tilaya at Laaya, ako mga hadlok pa, no? Daghang salamat, Attorney, Pastor Gran o Tijani. At hindi na siguro. Salamat po kayo no sa always na sila ma-accommodate kung matumi dito no. Wag gyud kay gasto, gasolina ra gyud mo gasto kay pagabot dito, hayahin kayo mong kuan. Hayahin kayo nga mong pagtulog, mga pagkaon, suroy-suroy, wala gyud problema. Okay? Now, kung sabihin ko, wala gyud ko kaya nagka-concentrate. Dito ko nag-concentrate sa kasakit sa akong kuan ba? Ito lataw-lataw pa na ako, torticolis. Torticolis ko. May doktor na mag-abot ang doktor dire. Kana na yung mga stiff neck ta. Madugay na ko. Wala ko ay nakakonsentrate sa inyong mga kuan. Pero nakakonsentrate ko sa akong kuan. Kaning masiklit na nata. Bisa kan bibinoan na siguro ng sinaw na no? Pero ang sakit yun sa 50 na naagin. Buto karga. No? Sakit sa likod, sakit sa tuhod, o dagan pa. No? So, moto, dito na-consider akong utok. Yung sakit ng 50. No? But hopefully, no? Dagan kayong mga problema. No? Roller coaster. For the past murag 2 years naman siguro murag isod yun. Pero kabalo ko nga with you all isa pa isod kayo this year po o next year pa. Isa ra na ka-text, no? Isa ra ka-chat, ay problema, no? Paalag inon tag spoken oy. No? Alista lang na diya. BML. Utana ko lang kung magulang. Kung sa ko nang BML, bill me later. Lista lang sa mga diya. No? Nakaiyak ko ganiya kay kung sa man ko lagi kanta man to namo sa among nanay. No? So manangagsod kayo pagkanta yun na tulog ko na kung mga. No? So salamat kayo tatay. No? Bisag sa nato sige mi nagdako mi nanay ikaw imir. Pero lahi ko na ang iyang kasing-kasing. Dako kay kasing-kasing sa pagpangalaga o bisan pa sa pagtabang bisan wala. No? Tabang yun community. No? Go to person gila sa tatay sa family, sa akong nanay nga family, sa iyang family. So, salamat kay tay. Bisag kayo, kami mo gihapon, no? Kami man sila. No? Daghang kay salamat, no? Daghan sila sa kinan. Tulo ka po ilang itubilan. Isog-isog yun. That alone, no? Daghang kay salamat sa inyong presence. Enough na kain na. So, pero gusto rin. Gutom mo. Akong ipasalamatan no, mga kauban dari sa kanilagay naata sa bukid. Gawas nga magkwanta. May lingaw ng gabi. Dahil sige na sila radyo-radyo di. Radyo ko. Di join ko mga groups. First nga ako ni-join ang Karansong group. Muna si
Actually, sige mo ingon yun dahil Manoy. Hindi mo naman si Manoy. Si Karanso na Manoy. Kaya sa iyo. Wala kang tulong saba. So yan na. Karena nga kay niya, butas ako na Karanso. Yan na. Dagang kayo salamat. Ano wala maganis to? Ha? Okay na? Dagang salamat, no? So, nag-graduate ko, and then, yung sila take kong exam. Nagkauban ko na ko na silang grupo sa mga maturista. By the way, kanina kong tatay, Ray, ambot ganun na DU9 eh. DU9? DU9. Ikaw eh. Ano ba DU9 siya? Mamuro din siya kumulong mo more school. Nangopya. Sa una, class C, DU9? DU? Karoon rin ng DU na class A. Mode. Pero sige, kasi dalidat sa unas balayon. DU ang class A. Dibi. Lepas kilo, di ko basta. So, mga siya ang grupo, dagang kayo salamat, no? Suporta, permintin sila. Kita ta dito, kita ta diri, natay tuon. So, dagang kayo salamat sa inyong presence. And then, ako ko'y salamat kay Sir RC, no? Sir RC, marag UP fight ko niya siya. Dagang taga UP fight ko rin, ito balaga. UP fight, tara. UP fight. Kita na rin sila UP fight, ya? Nawa. Apa? Lance, aman? Gawas pa. Okay. Kaya sir, no? Kita gini mo nga, nakita ko tao mga friends na panpon, kanang nangalagad ko. I know sa mga post ni RC nga, naagit ko siya sa pagpangalagad. So, salamat kay Sir RC. Okay. Isa pa, itong mga kauban, Sir James, tagakayong salamat, Sir James. Ay, Sir James. MJ ba? MJ. Ayun na, Sir James. Birthday niya na ako. Ay, kung ba na alam mga Lebron fans mo diyan, may birthday na ako. 4-6. Hindi na kadaog sa 6-0. No, wala yung game 7. No? No game 7. Happy birthday. Sunod, kamo na po. Okay. Danggay, salamat sa ano. Dili sa yun. Pag ko lang may imamat yun ni James, no? Pag lang, di man dugay kayo, no? Kapag lang ko si James na pero I think doon sa bisog, pakibisog mo na yung mga karoon. Diyan kami nagkaso. Thank you guys. Isa pa, kaya sa Leo, nang silid, nagkakit salamat. Kay isang kapoy kayo, kapot yun mo. Imagine sa sa oras mo nilang ka? Alas 4 sa hapon. Alas 3 sa hapon, kahapon. Yan ako sila, alaunang pala na sa bato. Dahil karoon, lupan na po sila. Kaya naato sila pasunog ba? Ang mga boys dahil sa Leo, ang salamat, Pao. Thank you kay Pao. Thank you sa inyong presensya. Mga Duhay Lungsod family, daghang kayong salamat, no? Kanunay, wala problema na. Di perminti. Akong mga kauban sa Sagingan, akong mga Silaligan, si Rico, sinusaging, daghang salamat tong Rick sa kabalo na mo, no? Daghang salamat sa pag-atiman. Isa pa, atong mga senior beauties. Kulang mo isa. Apa isa? Beauty. Pero, laki ba yan ng beauty? No? Hindi kayo. Nice song kayo. Hindi kayo. Isa pa. Sa akin mga sponsor kayo. Mga Jipura, sponsor. Mga Electro, sponsor. Last but not the least, ang mga family, huwag mo yung kaabot. Okay. Pagkasin ba kami?
Oh, thank you kayo, ma'am. Kay bisag inyo ko, ayun lang doon niya naman. Super na. Away noon eh. Pagkagaling kayo, pagkabuntag na ulit yan. Wala tayo man na yung man eh. No? Nagkakay salamat kayo, kasabot na po siya na, uy, walang tayo wala ni ma'am, walang tayo wala ni ma'am. Sige lang kayo mag-text pa ta. Thank you kayo sa bagong punta. Gapo nag-text po, yun lang po. Okay. Asa na po ito na lang? Thank you kayo. Wala ka rin. Ha? Ay, okay. Mag-listen na naman. Mag-listen na ko, kay naana mo. Pero karon lang yung kabando nga igsoon dahil may ano niya. Kay pareha dahil may style sa unang. Kanang mga ninja. Okay kayo. Ano. Inayon yun. Kay dagdag niya yung ninja. Ay nakilat na ito. Oo. Nakilat na ito. No? Ha? Sobra. Dagdag yung sinsilyo. Ang aking tatay, di bawal na ng sinsilyo. Itinagalan ng sinsilyo. Itinagalan po ka ng linukot, pinintingan, kontak. Anak ng mintik. Singkulan. Pero nagtundok to kanamo ka sa amo nga manikamo kay di sa ni tao kontak. No? Thank you kayo. Okay sa kayo. Ti Jules, thank you kayo. Sa pa. Kamu tanan eh. Ay lang dili ta magilat-gilat ani. Ini buto og sinikulat no. Wala na akong ngiyay bisapan magkalisod ko. Karong tuiga wa gid koy problemahan kay naamtan. Thank you. Nabati na to ang iyang mga pulong gikan sa iyang sulod sa iyang kasing-kasing. Malipayon kay siya nga naglantaw na naata. Bibiyahe ka para niya. Ayun. Kami, tagad may sa invitation, nagganit kay invite me. Dahil muna na bibiyahe din me, aron na yun nga mas mapakita kinamok nga malipayon kami nga nagkauban ka namok sa mga biyahe sa kinabuya. Malipayon mi nga nagkauban ta sa Luhato. Dayon naghatag na mo lugar kadasig sa pagbanti sa atong pagkikiso. Happy birthday. Si wala na yung sulat? Si tatay ni Kuang Siko, kasi napagkailayan kadugang sila mga... Wala? Sige. Kuhay mong sa'yo bro. Nagiging salamat sa atong mga mag-iitan na rin ng mga pastor. Basta inon ko nga adto dito sa Negros. Kuyog si Kuan o si Kuan adto na yun. Kay daghan kay ko magkapunan. No? Ma-encourage kay ko sa mga wali o mga lectures. Pastor Ronnie Rigero o Pastor Jetro Inyo. Daghan kay salamat. No? Madasig kayo. Sa dugay na napo nga kung ano yung people, apil o mga fellowship, no? Sige, obisero, hindi. Maglusulokso lang ang mga kaibalo. Pero kung luminaw ta sa itong mga pastor, tagayin kay tag natapunan. So, excited ko. Basta maingon nga, atikiman, adto ni. No? Tagayin salamat sa mga pulong sa Ginoo ngayon yung i-share sa Akuha o sa tanan. Okay, so wala yung di kadugang pa. Ito na ning i-close ako ang service. Ulit ko sa pag-apply sa inyong mga program. Sa katapusan, malindog ka, pero nakuhangiwan sa Pastor Edgar Maraon sa program.
Savior, my heart shall be thy throne. My life I give henceforth to live. O Christ, for thee alone. Living for Jesus through earthly little while. My dearest treasure, the light of His smile. Seeking the lost ones, He died to redeem. Bringing the weary to find rest in Him. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I owe no other Savior, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live. Oh Christ, for Thee alone. Ato giyok ang ato kabalingan sa mapasalanan. O Diyos, natapos ang among pagpasinungog kanimo. Pag ila na ikaw mao ang tinubdan sa among kinabuhi. Pagdawat sa kamatuoran, sa kaluwasan nga among nadawat sa matag sa karon nga niya dinhi nga walay pagkawala. Tinubdan sa kabuhong sa pagkinabuhi o tinubdan sa mga kabalaka o mga pagsulay nga among nadawat nining among pagluntad pagkinabuhi kanimo. Salamat o Dios sa kinabuhi nga mong gihatag kaniyay uban sa iyang pamilya o kaghop nga ni wala niining mga tuig nga ng labay. Midangat man o 50 ka tuig ang iyang pagluntad. Wala ni usanini nga nagmahay kami tungod kay ikaw ang among gikinabuhi. Uban kanimo pag kinabuhi uban sa katilingban, pag kinabuhi uban sa among mga kauban sa buhat, sa katilingban sa among mga buhaton o pagnegosyo, ikaw o Diyos ang naguna kanila. Huwag manghinaot o Diyos ng samtang ikinabuhi ikaw uban kanamo o uban kaniri o kaghop o sa iyang mga anak. Masaligon kami nga ikaw magatabang, magapandong, magatakbo sa tanang mong kakulangon. Ano naman tingali mga pag-ampo o Diyos nga wala din mo ihatag. Ano naman tingali mga higayon nga napakis kami sa muna mong tumanon nining among pagkinabuhi uban kanimo. Apan usa ka butang nga among nasayran o nasiguro kami nga niining tanan ikaw dili mo biya kanamo. You're always on our side. So ito yan namo ang umaabot pang mga katuigan ni Eric o Kago. Kanamo nga may kabahin sa kinabuhi. Makita na mo ang dugang pang kaiso pagparog, pagpangalagakin mo, pagtabang nga may sugon sa pagpangalagad kanimo. Among itugyan o kilauban, nga kining among panag-uban, magadulong o kaduganan sa imong ngalan, nga among gibangga ug among gilaganan. Uban sa paglaom, nga gugmas sa among langitong amhan nga madagabugos ka na mo. Uban sa paglaom, pagsalig sa among Kristo na mo itinubdan sa among kaluwasan.
ug sa pasalig sa Espiritu no galibay ug magaban ka namo. Gikan karon ug hangtod sa pagbalay, imong pagbalay. Hinaot pa. Ayaw ang gabi. Hindi ka pupunta.